Ang pinaglumaan ng ilan nagiging paraan para makatulong sa iba. Mula sa ukayan na namimigay ng damit hanggang sa segunda manong gamit na nakakapagpondo ng mga programa. May report si Von Aquino. Ilang buwan pa bago ang Pasko pero ang mga napadaan sa ukay store na ito sa EDSA Cubao, Quezon City nakatanggap na maagang regalo. Ang mga segunda manong damit kasi na inilabas nila, libre para sa lahat. Kahit ilan pong gusto nila, basta't yung magagamit lang po, ma'am. Gusto namin iparamdam sa kanila, ma'am, na kahit hindi po talaga Pasko, ibibigay namin yung mga blessings na galing sa God. So, isi-share namin. Si Riza di napigilang maluha. Ang mga damit na nakuha, dadalhin niya sa Legazpi, Albay. Maraming salamat kasi nakatulong siya sa kagaya namin na mahirap. Laking tuwa naman ni Lola Esperanza dahil mapapalitan na ang suot niyang sirang damit. Mapapalitan ko na ito. Wala akong damit na makabili, pangkain lang ito. Ang mga segunda manong gamit na ito naman na dinonate ng mga kumpanya, komunidad at mga individual, ibinibenta ng Caritas Manila sa kanilang charity outlets. Ang perang kinikita ginagamit para sa kanilang development programs. Itong ginagamit natin to support our more than 5,000 scholars nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, para sila maka-acquire ng college at saka VocTech courses. Ang nasa 500 hanggang 1,000 na tinatawag nilang segunda manians, nagbabayad lang ng 75 pesos kada sako ng mga segunda manong gamit mula sa Caritas at ito na kanilang nagiging hanap buhay. Ayon sa isang anthropologist, ang pagbabayanihan matagal ng kaugalian ng mga Pilipino. Basically, it's a form of reciprocity. Tulungan mo ko, tutulungan kita bilang kapalit. So, yun. Pero nag-take na yan sa napakaraming forms. At sa recent years, mas nakikita natin yan sa panahon ng mga disaster, yung pagtutulungan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.